Umaga, Barangay Manggahan, maraming salamat kina Congressman Roman at Vice Mayor Dodot sa kanilang magagandang mensahe at mga paalala sa akin. Kwentuhan nga kami kanina ni Kong yung ibang mga ginawa po natin. Of course, alam niyo po yung concrete road reblocking, nasabi ni Vice, isa ito sa malaking pina-reblocking po natin at asphalting. Pero alam niyo po, sa mga proyekto natin ngayon, tinitingnan din natin kung yung malalakaran ng tao, diba? Kung pwedeng i-preserve yung mga puno, kaya nung sabi ni Kong kanina, yung mga tinitingnan natin, hindi tayo basta yung magpa-project lang, tinitingnan po natin lahat-lahat. Pero para sa kaalaman po ng lahat, ito po ay almost 22 million pesos na project, 21.9 million pesos, at kasama po dito yung asphalting works, more than almost 14,000 square meters po ang pina-asphalto natin. Doon naman po sa concrete reblocking, nasa 183 meters ang haba ng reblock po natin. Total concrete reblocking po ito. Ang area po niyan ay 620 square meters. Meron din tayong in-install yung mga studs ba yung tawag doon, engineer? Solar studs, na 318 pieces din po yan. Siyempre kasama yung pavement markings, yung painting works. Hindi lang po kalsada mismo yung ginawa po natin, pati yung concrete wall fence, wire mesh metal fence, pag-aayos lang ng konti, hindi naman totally yung sa perimeter fence, pero kasama rin po sa project yung improvement niya. At isang importante, gaya na sabi ko kanina, yung makakalakad ng mga tao ng maayos. Unti-unti, i-improve natin yung walkability, yung mobility, ika nga, ng ating lungsod. Mahirap gawin, lalo na hindi ideal yung mga sukat ng kalsada natin. Sa ibang lugar talagang makikitid, maninipis ang mga kalsada natin. But we do the best we can. Ika nga, repair of sidewalk, kasama yung curb at gutter, 280 meters po ang haba nito. So all in all, 21.9 million pesos. At umaasa po ako na maganda ito, na maayos ang kalidad. Congratulations din sa ating engineering department. Nakikita natin yung mga napakita nga sa akin yung engineer kanina, pati po itong mga pictures ng testing nila. Alam naman po natin, di ba, sa unang phase ng pagbabago natin, binuksan natin ang bidding, inayos natin yung mga proseso, gumawa pa nga tayo ng bagong opisina na talagang yung mga experts sa procurement management office, inayos po natin. Pero yung pangalawang nangyayari, hindi naman natin nila lahat. May contractor na gumawa nito, maayos naman po yung track record niyan. Pero nakikita po natin sa ibang lugar, susubukan na pag walang nakabantay, medyo ninipisan ng konti. Pag sinabing 2.5 inches, baka gawing 2 inches na lang, bawasan na ng konti, baka wala naman makapansin. Kaya yung isang ginagawa natin, maayos pa yung track record ng contractor o hindi, mas nagmo-monitor na po tayo. Yung engineering mismo, ito yung mga picture, sinusukat nila yung, nasaan na ba yun? Ito po, sinusukat nila yung asfalto kung tama ba talaga. At hindi lang po engineering. Ngayon po, sinasamang isa sa magandang ginagawa po natin, sinasama na rin natin yung mga tinatawag nating civil society, yung mga NGOs, mga kabataan na gustong may gawin. Diba, naghahanap ng gagawin para makatulong sa pamahalaan. Yan yun, diba, minsan, diba, dami natin napapanood sa balita. Minsan, sa totoo, hindi na natin alam kung anong totoo sa hindi. Sa mga napapanood natin sa news, sa nasyonal, daming nag-aaway-away, daming akusasyon tungkol sa korupsyon. Pero ang importante, tayo, kung nasan tayo ngayon, ayusin natin. Kung ano yung nasa bakuran natin, ayusin natin, huwag natin konsintihin. Pag may nakikita tayong mali, ayusin po natin, linisin po natin. Kung bago tayo tumingin sa malayo, tingin muna tayo dito sa ating lungsod, tingin muna tayo, ayusin, linisin natin ang ating barangay. Kaya, siyempre, sisimula ako bilang mayor, magsisimula po ako sa LGU natin, sa city government. Hindi ko pa kayang sabihin na perfecto. Siguro, hindi naman darating ang punto na masasabi natin na perfecto. Hanggat may tao, hindi perfecto ang gobyerno. Di ba? Hanggang taong namumuno, talagang nagkakaproblema, minsan may makikita kang parang mali o hindi tama. Pero importante, aktibo tayong nag-aayos, naglilinis, at pag may nakita tayo, hindi natin nahayaan. At syempre, kung totoo yan sa city government,
totoo rin po yan sa pamahalaang barangay. Pag may nakita po tayo, kahit kaibigan natin, kahit mahal natin, kahit iba, tumulong o kung ano man sa politika, sa personal, hindi natin pwede konsintihin. Kasi yan talagang problema natin sa Pilipinas. Minsan, ang layo ng tingin natin. Pag may nakita tayong korupsyon na malaki sa ibang lugar, galit na galit tayo. Pero pag dito sa atin, hinahayaan, kinukonsinti natin. Kung gusto natin umasenso bilang isang bayan, kailangan tigilan na po natin yung ganong klaseng ugali, ganong klaseng pamaraan. Kung may nakita tayo, malaki man o maliit, ang problema lang sa kaso ng Barangay Manggahan, medyo malaki talaga yung mga nakita natin. Para sa kaalaman po ng lahat, hindi po natin nahayaan, hindi po natin babayaan. Magalit na lahat ng tao, basta gagawin natin kung ano ang tama. Tatayuan natin kung ano ang tama. Yung mga nakita nyo pong admin case na nakasalang po sa sanggunian, sa totoo, yun pa yung pinaka-list. Yun pa yung pinakamababa. Kasi syempre, kung ano yung pinakamaliit, yun yung pinakamadaling isalang kaagad. Nag-case build up po tayo, nag-due diligence din tayo, nag-evidence build up po tayo, dahil medyo malaki po yung mga pinag-uusapan natin, multi-million pesos, at hindi natin pwedeng hayaan. At ako naman po, bagamat may mga sumusubok na lumapit, kausapin ako, okay lang naman sana, wala naman masama mag-usap. Pero ang mahirap kasi minsan, pag yung kakausap sa'yo, malakas gumawa ng kwento at mahilig gumawa ng kwento. Kaya para wala nang tanong, wala nang question, basta hindi kami nag-usap, period. Kahit ano, hindi kami nag-usap, period. Mahirap kasi mag-uusap ka, tapos paglabas ng opisina, sasabihin, ay, sabi ni Mayor, okay na. O sabi ni Mayor, ganyan na. Nabiktima na ako ng ganyang ilang beses na. Hindi na ako papayag na magabig yung pangalan ko para madali, para simple, para katotohanan ng mangibabaw. O basta, hindi kami nag-usap. Kung anong nakikita natin sa ebidensya, yun po ang uusad. Wala tayong papanigan, wala tayong kakampihan. Kung ano yung katotohanan, dun po tayo. Sana malinaw po yan sa lahat ng taga-barangay Manggahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po natin tandaan yung mga mabuting pagbabago na gusto natin makita sa ating barangay, sa ating lungsod, maging sa ating bansa. Hindi po yan mangyayari sa teorya lang. Hindi po yan mangyayari sa social media lang. Hindi yan mangyayari dahil pag may nakita tayo sa malayo, yan yung kailangan kung nasaan tayo. Magsimula tayo sa ating sariling bakuran. Pakilala natin ang pagbabago. Gawin natin ang lahat na makakaya natin. Hindi man natin kaya iperpekto, importante lumalaban tayo para sa mas magandang kinabukasan ng ating lipunan at ng ating bayan. Maraming salamat, Barangay Manggahan. Maraming salamat, Mayor Vico Soto.